Natin ang kapayapaan sa atin mga kanyubi, isang magandang umaga po sa ating lahat at ngayong araw ay may gagawin tayo dito ng isang electric fan. Sa totoo lang, idiwan po ito kagabi na ako ay natutulog na din. Pagkabukas ko dito sa ating shop ay may electric fan dito sa labas, hindi ko po alam ang may-ari. So siyempre dito naman sa amin ay wala namang nakikialam o yung mga display kong iba dyan ay hindi ko na pinapasok. Gagawin natin dahil hindi nga natin alam ang history ng electric fan na to. So magta-try and error tayo. Ngayon, ang gagawin ay magsasaksak tayo. So ready natin yung kanyang plug. So ito, power tayo. May power tayo mga kanyubi ha. Okay, may power tayo. Okay. Then, switch tayo dito. So wala man lang siyang kare-reaction mga kanyubi. So tahimik na tahimik ang kanyang motor. So sa mga ganitong senaryo mga kanyubi, ang unang-unang yung titingnan dyan kapag no power ang mga electric fan, parang may naamoy ako hindi maganda. Unang-unang yung uunahin ay itong kanyang power cord. So bubuksan ko lamang itong cover na ito at titingnan natin kung buo pa ang kanyang power cord. Then kapag buo, saka tayo mag-proceed sa ibang plan, no? So, tinanggal na natin mga kanyubi yung kanyang pinaka-cover. Sa pagtatanggal na ito, madali lang naman. So, unahin nyo lamang itong dalawang clip na ito, yung kanyang switch knob at saka yung kanyang gearbox knob. No? So, ang gagawin natin, dahil nga, yan, yung mapapansin niyo parang gagamba na lang yung kulang sa electric fan na ito. So, ito yung lagi nating pinapaalala dahil dito nagsisimula ang lahat mga kanyubi. Kung inyong mapapansin talagang hindi normal yung dumi, kaya doon sa ating mga customer na mahilig mag DIY, so kahit kayo ay bigyan nyo na lang ng concern yung inyong mga electric fan, lalo na ngayong tag-init. So masabi kasi nung iba, hindi naman kami marunong yan, baka masira lalo, kaya nga tayo nagtututorial mga kanyubi, para at least man lang, hindi naman sa at least sinasabi kong matuto kayo, at least man lang magkaroon kayo kahit konting idea sa pagre-repair ng mga electric fan at yung mga simpleng troubleshooting kahit hindi nyo nadalhin sa mga manggagawa. So simple lang naman yan, naka-cover lang naman yan dyan, then hihigitin nyo lang naman to. Yan, hikit lang to, then ito, hihikitin nyo lang palabas, then mabubuksan nyo na tong cover. So may isang tornilyo lang naman yan. Ngayon, punta tayo sa topic. Ang gagawin muna natin, lilinisan muna natin ito ng madalian. So after nating malinisan ng madalian mga kanyubi, sabi ko nga kapag mga no power yung mga electric fan, ang unang-unang yung titingnan ay itong kanyang power cord. Then kapag buhay ang kanyang power cord o buo, ay mag-proceed na kayo sa plan B. So tuturo ko sa inyo step by step mga kanyubi kung paano mag-troubleshoot ng mga no power na electric fan, para at least kayo ay pagka naka-encounter kayo ng ganito mga problema ay talaga namang sasabihin natin pwede nyong subukan, no? So panoodin nyo lang po yung mga vlog na ginagawa natin, kahit papaano ay makakatuto naman kayo dyan kahit konti na idea patungkol po sa pag-aayos. So proceed po tayo, kuha po tayo ng ating tester. Gamit pa rin natin si paring clamp ammeter, yun. So gamit na gamit. Okay. Set lang kayo mga kanyubi sa buzzer, no? Okay, nagbabuzzer tayo. Ang gagawin nyo mga kanyubi, kukunin nyo yung dulo, yung inyong saksakan, at hahanapin ninyo yung dulo dito. Then, so base dito sa kanyang pagkaka-wiring, ang kanyang line 1 ay kulay ayan o, okay? So may lumabas na kulay brown at kulay blue. So yung blue at brown ang hahanapin ninyo mga kanyubi, para matry natin o makita natin kung buo pa ang plug na ito. So ilalagay ko lamang itong kabila. Okay, ayusin natin. So itutusok ko itong kabila. Binalta natin yung ating kasi nagloloko yung ating tester. Yan. So continuous na po yung ating buzzer, no? Ito yung madalas na nangyayari sa mga tester kapag laging ginagalaw, yung test probe ay napuputol. Yan. So continuous na. So ang gagawin natin, tutusok tayo dito. Nakatusok pa rin tayo dito sa plug. Tusok tayo sa kulay blue. So tusok nyo lang ng maayos. Yan.
Then, punta kayo dito sa line 1 at line 2. Tingnan nyo, hanapin nyo yung kanyang connection. So, meaning, ito yung connection niya mga kanyubi. Ang ibig sabihin, itong kabila na ito ay para doon sa brown. So, pupunta tayo doon sa kulay brown. Titingnan natin kung buo. Ito. Okay? Okay? So, meaning, mga kanyubi ay buo yung ating power cord. Ang sunod nating titingnan dyan, mga kanyubi, kapag mga no power ang inyong mga electric fan, ay wala nang iba kung hindi itong fuse. May mga electric fan po, mga kanyubi, mga China, na kapag walang power ay talagang mahirap nang i-repair. Bakit? Karamihan po sa kanila talaga sunog na o kaya damaged na ang motor. Pero kapag mga ganitong klaseng electric fan, Hanabishi, yung karamihang Hanabishi ngayon mga kanyubi ay gumagamit pa po ng thermal fuse. Yan o. So mayroon po yung thermal fuse dito. So titingnan natin itong thermal fuse na ito kung buo pa para hindi na tayo maglibot kung saan-saan. So ang ginagawa ng iba, share ko lang din, kapag mga no power o thermal fuse, tinatamad na silang buksan ito. So ang ginagawa nila, dinadirect na nila dito sa ating fuse. Ipapakita ko sa inyo mga kanyubi. So tuturo ko din siya. Ito actually pwede naman to nga lang talagang base sa ating experience, hindi talaga nagtatagal kapag nagrekta ng direct start dito sa kanyang thermal sa kanyang capacitor line. No, ilalagay yung common dito sa ating capacitor line, din yun, iikot na. Pero based sa ating experience, hindi po yun nagtatagal. No? Kaya hindi natin yun ginagawa. Ngayon, ang gagawin natin, punta po tayo dito sa loob. So, habang binabaklas natin mga kanyubi, yung kanyang pinakamotor ay medyo mag-ingat lamang po kayo dahil pwede po kayo maputulan ng mga windings. So, dahan-dahan lang po yung inyong pagpuputol dahil pag naputulan kayo kahit isang windings dyan ay may hirapan na po kayong maibalik. So, hindi naman po yan nadadala sa madalian. So, sabi nga, pagka madali ka ay magkakaroon ka ng problema. So, kung ano po yung nakita nyo na dapat baklasin dyan, yun na lang po ang baklasin ninyo. Then, tanggalin natin itong linya ng capacitor mga kanyubi para mailabas natin kasama ng stator at makita natin ng maayos at mabaklas natin yung kanyang thermal fuse. So, dahan-dahan lang paglalabas mga kanyubi dahil delikado o baka maputulan kayo. At pasadahan natin ng linis ito. Tanggalin natin itong dalawang cable tie. O dahan-dahan lang. Gamit lang po kayo ng cutter dyan. At set lang po kayo sa buzzer mode mga kanyubi gamit ang inyong mga tester. At tatanggalin natin yung mga cover niyan. Yan. So yung mga itim na yan. Ang tatanggalin nyo yung mga kanyubi itong dalawang itim lamang na yan na connection yan papunta sa kanyang thermal fuse. Huwag nyo lamang pong pepersahin. Baka madala yung windings niya. So dahan-dahan lang po ang paglalabas ng kanyang pinaka-thermal fuse. At set lang po kayo sa buzzer mode at iti-testing nyo natin ito para makasure tayo kung sira na ba talaga ang thermal fuse nito. So may buzzer tayo. So dapat yan, pagka nilagay ko yan, ating test prod, ay tutunog yung ating thermal fuse. Meaning ay buo yan kung tumunog. So wala tayong nakikitang tunog. So okay naman po yung ating test prod. Ngayon, ang gagawin natin, puputulin na natin ito at ilalabas natin sa kanyang pinakabalot at magsusure tayo kung talagang ito ay sira na o ayos pa. So set sa buzzer mode at kung mapapansin nyo ay wala talaga itong buzzer. Ibig sabihin mga kanyubi ay busted na talaga itong ating thermal fuse. Ang gagawin natin, kuha tayo ng panibagong thermal fuse at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-test nito. So gamit pa rin natin ang clamp meter at ito yung kanyang bago, yung kanyang original at yung ating ipapalit. So titingnan natin itong isa kung tutunog. Ito yung ating ipapalit mga kanyubi, ibig sabihin buo ito at ito yung kanyang original, yung kinalas natin, so wala talaga. So meaning confirm mga kanyubi na sira talaga yung kanyang thermal fuse at siya po yung dahilan kung bakit walang power ang ating electric fan. So ang gagawin natin mga kanyubi, hinangan natin ito, ibabalik lang natin yung kanyang original na balot. So mas maganda po kasi mga kanyubi na hinang talaga dahil kapag umiinit na yung ating mga koneksyon ay nasusunog pa rin kapag hindi tayo naghinang. So mas maganda talaga mga kanyubi na hihinangan pa rin natin. At after nating hinangin yan mga kanyubi, ay ibabalik lang natin yan sa original. At bago natin ibalik, ay i-confirm natin na okay yung ating thermal fuse. So ibalik lang natin yung mga balot at sa pagbabalik, ganun pa rin. Dahan-dahan lamang kayo, baka maputulan kayo ng mga windings at yung kanyang pinaka-base niya sahig dyan ay ilalagay natin para protection pa rin siya sa overheating. At lalagyan natin siya mga kanyubi ng cable tie at dahan-dahan lamang ang paglalagay ng cable tie
at paghihigpit nito at baka naman paghihigpit natin ay maputulan pa rin tayo. So sa pag-repair ng mga electric fan mga kanyubi ay kailangan natin ng konting pasensya. So kailangan natin itong linisan para pag binalik natin yung kanyang stator ay hindi ito madaling mag-overheat. So linisan na rin natin mga kanyubi yung kanyang mga bushing at yung kanyang mga shafting, yung mga gilid-gilid dyan bago natin balik yung stator natin. At sa pagbabalik kung paano nyo kinalas yan, so ganun din po ang pagbabalik niyan mga kanyubi. So sabi nga tatandaan lang natin kung ano yung mga binaklas natin para hindi tayo magkamali pag ibabalik na natin. So dapat ang mahalaga dyan mga kanyubi ay tama yung pagkakalagay natin. So pukpukin lang natin yan para makita natin o mahanap natin yung balance at lagyan muna natin ng dalawang tornilyo side by side bago natin paikutin at titingnan natin kung maganda na yung kanyang play ng shafting. So kapag maganda yung shafting, yung play natin, pwede na natin i-testing. Pero pag hindi, mag-trial and error pa rin kayo mga kanyubi, gamit lamang kayo ng pamukpok kahit screwdriver o martilyo. And kapag na-sure nyo na okay na yung play, ay ibalik nyo na po yung pang-apat at pangatlong tornilyo. So pukpok lang kayo, try nyo kung okay na yung play ng ating shafting. So laging ganyan yung gagawin nyo hanggang sa makuha nyo yung magandang play ng ating shafting bago kayo magpaikot. So sa ngayon, okay na yung ating play ng shafting at gagawin natin para makapag-finalize tayo ay magsasaksak tayo. So tingnan nyo na lang mga kanyubi nilagay nating electrical. Kung iikot yan, ibig sabihin gumagana ng ating electric fan. So switch lang po tayo at saksak tayo. Okay, 1. Okay, umiikot na yung ating electric fan. So try natin number 2. So okay na. Try natin number 3. So okay na rin. Ayan. So maganda na yung ikot ng ating electric fan mga kanyubi, meaning ang problema niya talaga dahil wala siyang power ay yung kanyang thermal fuse. So pakatandaan mga kanyubi, wag po kayo magda-direct kung gusto niyo po magtagal ang inyong mga electric fan. So balik lang po natin lahat ng accessories, then gamit pa rin tayo ng cable tie dyan para hindi siya lumawit dyan sa ating base. At ibabalik na natin yung cover bago natin ibalik ay linisan pa rin natin. At ayan, buo na yung ating electric fan mga kanyubi. Ibabalik natin yung kanyang mga knob at pwede na natin itong i-final testing. Ang gagawin natin bago natin ibigay sa may-ari, siguraduhin natin na maganda pa rin yung kanyang ikot. So paikutin ulit natin. Ayan. So okay na mga kanyubi yung ating electric fan. So magagamit na natin ito na halos wala tayong ginastos. Kung marunong tayong mag-ayos mga kanyubi, marunong tayong mag-DIY, ay maging tayo ay hindi magagastusan. Yun lang mga kanyubi.